Sinundo ni Tinay, si Beyonce, tapos yung dalawang sponsor sumakay daw sa tricycle ni Pate or something, di ko sure kung ano talagang ano. Basta dalawa kasama si Tinay. So, sino kaya ito? Alam ko LB, tsaka MM, parang ganun ata ang ano nito. Ito, galit na galit si Madi at Pati. Oh, nanggigigil si Madi nung pumunta nito kaninang umaga. Kasi sa nangyari nung Sabado. Grabe kayo. Daw Madi, ano ba yung nangyari? Yan, muntik na masagasaan ng bata sa takot sa ginawa nila. Oo nga. Alam mo yung nginig niya, yung ano baga, tapos umiiyak. Mas gustuhin niyo pang magpasagasa, magpabangga kung ano. Kasi sa ginagawa nilang pangaharas ng ginagawa nila eh. 'Di ba? Itong dalawang sponsor na to. O ewan ko kung sponsor ba talaga ito, hindi ko alam. Mga plastic ito, galit na galit sa amin. Dito. Kasi nga, kami daw ang sumira. Ang bihira tayo. Si LB tsaka si MM. Silang dalawa ang pumunta dito. Ay, wala akong kailan kung ano man sila. Hindi paninira to guys, totoo ito. Walang paninira dito, kayo ang may kasalanan. Kayo ang dapat magano dito kasi sinet up niyo yung dalaga para sumama sa inyo. Nagtiwala sa inyo si Beyonce at yung magulang na kayo lang ang hindi niyo pinaalam na may dadalhin pa kayong ibang tao. Yun pala yun. So may katotohanan naman pala. Kayo naman masyado kasi kayong excited. O yan, nakita na ninyo kung ano yung talagang nangyari. Base na rin sa mga napapanood po natin sa kanilang mga paliwanag. Ang katanungan dito, tama ba yung ginawa ng dalawang sponsor na pagkasunduin ito pong si Kalingap Edu at si Beyonce? Marami ang magsasabi na hindi dapat sapagkat ito daw ay labag sa kalooban nitong si Beyonce. And in fact, nagtatatakbo pa raw. Bakit nagtatatakbo? Ano ba ang gagawin sa kanya ni Kalingap Edu? Ano ba ang nangyayari sa kanya doon? Bakit ganun na lamang na parang iisipin natin na exaggerated yung magtatatakbo ka pa? For what? Diba? Unless na nasa dagat ka at gumaganap ka ng marimar, pwede kang magtatatakbo sa dalampasigan. Pero doon, hindi naman. Well, ito nga, dahil daw ay inimbitahan para magbanding kasama si Tinay, at pagkatapos ay hindi naman pala doon ang tunay na rason. Kaya nga nang makaramdam daw, itong si Paddy at si Madi ay sinundan at nakita nga daw na tumatakbo itong si Beyonce. Malamang sa kainitan ng araw dahil yan ang pinakaayaw nila Tatay Beran. Yung tumatakbo o nasa labasan, si Guapa. Diba? So ngayon, para sa akin naman, in general sense, yung intensyon nitong dalawang sponsor ay maganda naman. Maganda naman. Sino ba ang ayaw ng pagkakaayos? Sa kahit na anong dahilan, kahit na ano pang nangyari dyan. Kung mayroon na pagkakataon na makapag-ayos, syempre doon tayo sa pag-ayos. Siguro ayaw na nilang magkaroon pa ng abala sa bawat isa, demanda dito, demanda doon, kung pwede namang mapag-usapan nung dalawa. Ang intensyon ng dalawang sponsor ay mabuti. Subalit yung kanilang pamamaraan ay mukhang hindi nakabuti at marami po ang nagque-question. Dahil ito daw po ay set up, nalabag po sa kalooban ni Beyonce. Sa makatuwid, ayaw ni Beyonce na ma-set up. Ayaw ng kanyang mamagulang. Kung ganun lang din na paraan, yung pamamaraan ay hindi po tama at wala pong pahintulot. Kung hindi ito lumabas at nangyari na sila ay nagkasundo, malamang wala namang magiging siguro problema. At magkakaroon pa ng magandang publicity na dahil sa dalawang sponsor na ito, ay nagkasundo ang dalawa. Pero dahil hindi nga nagkasundo at negatibo ang nangyari dito sa mga nag-setup na ito, hindi naging maganda ang takbo ng kwento. Hindi naging maganda yung result. Sa makatuwid, ayaw makipag-areglo. Ayaw na maayos ng pamilya Batalero ito pong sitwasyon nila Beyonce
at Kalingap Edu. Parang kagaya lang din yan ni Kapisot na hindi siya ayaw humarap sa Kalingap kila Kuya Bal sapagkat ayaw niyang makipagkasundo. May pinagmanahan kasi parang parehas no? Parehas yung style nila. Ayaw makipagkasundo, ayaw magkaayos, kaya ayaw humarap. Pero wag naman sana dumating dun sa point na yung ginawa ng dalawang sponsor, akala mo naman napaka-criminal offense, top offense. Yung ginawa nila, yung motibo nila, kung talagang nasa puso nila ng pagkakasundo, walang problema. Questionable nga lamang yung proseso. Pero wag naman sanang ini-exaggerate ng iba dyan na akala mo ay aping-api talaga itong si Guapa na nagtatatakbo. Nakulang na lang masagasaan sa ilalim ng init ng araw. Masyadong ine-exaggerate na akala mo napakakawawa, na akala mo ay biktima. Bakit? Ano ba sa tingin nyo kung bakit nagtatatakbo itong si Beyonce at nanginginig at takot? Dahil ba kay Kalingap Edu, nang makita niya, baka naalala niya na dalin na naman siya dun sa madilim? Hindi naman siguro, di ba? Sa tingin ko, ito ang dahilan kung bakit nagtatatakbo itong si Beyonce. Una, hindi siya handa na makaharap si Kalingap Edu. Of all those things na nangyari, wala siyang muka na maihaharap kay Kalingap Edu. Kaya hindi siya naging handa at hindi magiging handa kung ganun talaga ang mga pangyayari na masyadong malalim na ang sugat na nangyari sa bawat isa. Kaya hindi niya maatim o masisikmura na siya ay humarap kay Kalingap Edu at magkaroon ng usapin ng pag-aayos. Kaya siguro tumatakbo siya sapagkat nandoon na nasyak siya. Hindi nasyak siya dahil natakot siya. Kung hindi nasyak siya, hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Pagkatapos ng lahat ng kanyang mga sinabi kay Kalingap Edu na manyakis, na dinala sa ganito, dinala sa ganoon, sa klase ng babae na si Beyonce at sa kanyang murang edad, kahit pa na nag-18 na yan, hindi niya kakayanin yung ganoon na bigat na sitwasyon na marami kang sinabi doon sa tao na minahal mo, na nang manyak sa'yo o kung ano-ano pa, tapos magkakaharap kayo, wala po siyang tibay ng loob para harapin si Kalingap Edu. Sa tingin ko, part ng kanyang pagtakbo, yung tinatawag po nating guilt sa kanyang sarili. Magigilty din siya sapagkat hindi rin naman lahat siguro ng kanyang sinabi ay totoo. Kaya kapag nagharap kayo at maalala mo yung mga sinabi mo dun sa tao na ito, dito kay Kalingap Edu, malamang mapapakaripas ka talaga ng takbo. Dahil para iligtas yung sarili mo sa sitwasyon na nakakahiya. Kaya siya tumatakbo. Hindi sa kung anumang bagay na akala mo ay inapi, na akala mo may ginawang hindi maganda, na masyadong exaggerated yung mga isa't kalahating mga bobo, mga tanga, na mga defender na iba ni Beyonce. Dapat doon lang kayo sa tama kung bakit nagtatatakbo yan. Hindi niya kayang harapin si Kalingap Edu, hindi ready si Beyonce. Kaya po siya tumatakbo. At yung literal na pagtakbo niya ay pag-iwas para maka-iskapo. Hindi inaapi itong si Beyonce na sinasabing yung biktima na setup, kawawa naman. Masyado kayong exaggerated. Ulitin ko, kaya tumakbo si Beyonce, kaya umiwas sapagkat sa part na rin ng guilt sa kanyang sarili na hindi niya kayang harapin si Kalingap Edu pagkatapos ng lahat ng mga pangyayari. Masyado kayong protective na wala sa lugar. Mas maganda nga na nagkaayos kung tutuusin. No? Hindi ibig sabihin ng pag-aayos magkakabalikan sila. Makapag-ayos sila at magkanya-kanya na rin ng kanilang buhay. At kung sino ang dapat managot, managot pa rin. At least, mayroong tinatawag na closure. Pero dahil sa mga ginagawa nyo, yung closure hindi na mangyayari. Dahil ang ginagawa nyo, puro exposure na lamang. Bahala kayo dyan.